Ito po yung isda na tinatawag sa amin bulig. Wait lang. Yan. Pag yung lumalaki na ho siya ng halos gabraso, yun na po yung dalag. At yung maliliit naman na ganito, bunchik. Binabad ko na po siya dito magdamag para naman malinisan yung kanyang bituka at saka hindi maglasang putik yung kanyang laman kapag niluto ko na. Nadaanan ko kahapon sa mga naglalambat sa tabing palayan dahil ngayon nga po ay anihan. At dahil weakness ko ang mga gantong ulam lalo na sa pating ulo, yung matinik, kaya hindi ko na din pinalampas. Saka ko ito nilinisang kinabukasan. Tinanggalan ko lang ng apdo at kinaliskisan, saka nilagyan ng hiwa. Sunod ko itong kinamas sa asin upang sa ganun mawala yung dulas at lansa. Saka ko ito binanlawan. Iniwan ko lang ito saglit para mamitas ng mga pampaasin na sangkap. Buti na lang may puno na sampalok sa tabing daan kaya kumuha lang ako ng mga ilang bunga, talbos at sinamahan ko na din ng bulaklak. Pagbalik ko sa bahay, saka ko lang ito hinugasan at hiniwa ng maninipis para mas lumabas ang asim at saka yung katas. Mga sangkap na ihanda ko na. Pinagsama-sama ko lang sa palayok yung spring onion, sibuyas, luya at sampalok, siling haba. Saka ako nagdagdag ng betchin at paminta. Ipinaibabaw ko na din yung talbos na sampalok saka nilagyan ng pampaalat na patis. At nilagyan ko na lang din ng mantika dahil wala akong taba ng baboy. Nagdagdag lang ako ng kaunting tubig para kahit papano may sabaw naman. Saka ko lang ito isinalang. At malimit kapag nagmumukbang ako para sa akin pananghalian. At dahil medyo maaga pa naman kaya minabuti ko muna magpapawis habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto saka ko lang ito binalikan. Tiwala na ako sa lasa kaya hindi ko na ito tinikman. At saka sunod ko lang naman inayos ang aking lamesa. At nakikita ko pa lang ay labas na naman ang pawis sa pangat na dalag. Thank you Lord sa biyaya na nasa aking harapan. Bless this food. In Jesus name. Amen. Ito nga po pala yung aking sausawan. Patis, kalamansi, saka sili. Solid yung asim ng sampalok. Ayan po. Sarap. Buti na lang kung naglagay ako ng kaunting tubig. Mabasa-basa naman yung kanin ko kasi maligat. Ang tawag doon, madikit pala. Tatabi ko nga para makita nyo. At kukunin ko na tong ulo. Yan. Ang gustong parte ang gusto ko yung mga matinik. Saka mabuto naman sa arni pame. Sinisip-sip. Yung laman loob.
Kapangalasa puno kanyang laman. Ayos ang ulo. Init. Hindi ko nahango agad. Kasi nga tinapos ko po yung paglilinis ko dito sa bandang likod. May baga pang kaunti. Ganyan sa palayok eh. Palayok hanggat naiinitan. Dumidiret yung kulo kaya makikita nyo. Naluto siya ng maigi. Hindi bali, no? Sapay no yan. Sinisip-sip yung mga tinik-tinik. Mamaya ho, papahinga lang ng kaunti, papalipas ng init. Tutuloy ko naman dito sa kabilang side ng aking paglilinis. Yun nga po nagiging malimit na routine ko dito pag wala si na misis yung mga bata dito sa bahay. So content ako ng aking pananghalian. Pag nakakain na, ito, edit naman ho. Pahinga ng kaunti. Alas 3, alas 3:30, susunduin ko na ho sila misis. Saktong pambasalan talaga yung sabaw. Walang mahihigot. Bas naman pawis.